Dalawang mabibigat na Grandmaster kalaban ni Meow Meow. Unahin natin ang laban niya kay Grandmaster Suleimanli ng Azerbaijan. Nag-E4 si Meow Meow, E5 si GM, Knight F3, Knight C6. Pinasok ang Bishop C4, Italian, Knight F6 pero nag-D4 si Meow Meow. Ibang flavor na naman. Dito madalas 'di ba nakikita natin D3 lang, simpleng depensahan ang E4, pero dahil si Meow Meow ito, D4 ang tipo. At kinapture E5 ang agang may pam-pressure attack, no? D5 sinabayan ni GM at yan talaga ang the best dyan. Bishop B5 iwas at Knight E4 pasok. Knight XD4, nabawi na yung pawn. At nag-Bishop C5. Ayan, dito medyo kumarga si GM, oh. Sarap sanang capture ng Knight pero meron din kasing bawi-bawi sa F2. Magulo tong linya na to. Kaya nag-Bishop E3 lang si Meow Meow. Safety lang, suporta lang sa F2, sa D4, at nag-Bishop D7. Okay, time na rin para putulin ang nakaka-pressure na pin at kinapture ng Bishop, capture, kaya po kinapture yan para bahagyang humina ang pawn structure at nag-Knight dito para paalisin na ang strong Knight na nakapasok. Kinapture lang, capture, and Bishop B6 with the idea. Ayun nga, tutulak nga, oh. Tapos magdi-D4 yan. Inunahan na kagad na wag makatulak ng pawn at nag-castling lang din. Rook E8, inatake ang pawn E5 at dito naganap ang nobility ni Meow Meow. Ayun, dinipensahan. Ang palagian pong ginagawa dito ay F4. Pero tingnan natin, ang home preparation dito ni Meow Meow sigurado. Queen C3, sinuportahan lang ang pawn at dito po mga kamatsas, hindi mapalagay talaga si Suleimanli. Talagang gustong basagin ang sentro at nag-F4. Ayan, sinuportahan. Capture at dito po mga kamatsas medyo may kaunting pambulaga si GM tumira ng Queen G5. Kitang-kita namang may Bishop dyan. Hindi naman makakapture kasi nakapin. Pero ang pinakabalak ng Queen G5 talaga ay pabagsakin ang pawn sa E5. Ibang diskarte rin. Nag-Knight to C5. Obligadong capturein yan. Force talaga, no? Takes. Bumagsak man ng E5 pero tingnan nyo po yung pawn structure. Ang pangit kasi. Tapos opposite colored bishop. Nako, pahirapan si GM dito. Kung papaano niya pipilitin kay Meow Meow na almost 200 rating ang diferensya. Ang layo ng rating. Rook F3 para may sundot. Ayan, and ready to battery na rin sa F-file. Nag-Rook A E8. Rook G3 na. Queen H4 at nag-Rook F1. Ayan, tamang-tamang hanay-hanay muna, preparasyon muna sa mga tore. Dito po kasi kung magbi-Bishop D4, ang sarap sana kung matatagpas ng ganun-ganun lang ang G7. Pero may Rook G5 kasi, may panimplang pangharang at wala pa rin, no? Okay pa rin yan. Kaya dito, inisip na lang ni Meow Meow, mag-develop na lang siya Rook F1 at nag-Queen C4. Dito medyo nakakutob si GM na, teka muna, parang may nagbabadyang hindi maganda. Puwersahin ko nang tanggalin ang reyna nito. Capture. May naalala na naman kayo sa Queen to Queen. At nag-Bishop D4 muna. Inatake ang tore para may pressure sa G7. Umatras para depensahan. Pinitas muna yung pawn sa A7. At nag-Rook E2 sumugod para makakalikot din. Diba? Mangyari si Meow Meow na lang makakalikot. Bishop D4, binalikan ng atake ang G7. Pinush. Rook F2. Ayan, para wag bumagsak. Rook E1, Rook F1, at Rook E2, Rook F2, at Rook E1, Rook F1, at Rook E2, Rook F2, at Rook E1. Hindi po. Nagpabalik-balik. Nakatabla kay GM. Kain ang rating. Panalo sa rating si Meow Meow. Diretso tayo sa sunod na Grandmaster na nakalaban niya. Kalaban niya dito ay si Edis Gurel, Grandmaster ng Turkey. Tingnan niyo po ang cute ni GM Gurel, oh. Parang ano lang, laro tayo. Okay, nag-E4 at nag-E5 si Meow Meow. Knight F3, Knight C6. Bishop B5, Ruy Lopez ang pinasok. Knight F6. D3, talagang close Ruy Lopez, oh. Sa isip niya, mangangalmot ka pa, ha? Ayoko ng agresibo. Nag-Bishop C5. Aggressive talaga, oh. Aggressive ang mga lines ni Meow Meow. Capture at nag-Knight D2. Dito po, kung makikita nyo, libre ang pawn, ano? Pero di pwedeng kaldugin yan dahil nakakatakot ang paparating na Queen D4
threatening mate, papano ngayon napasubo ang knight. Okay? Kaya hindi pwedeng basta-basta capturein yan. Knight dito muna at nag-knight d7, sinuportahan na. At nag-knight c4, inatake, dinipensahan. A4, ayan, kain muna ng space sa queenside. At nag-A5, pinantayan ng space. Nag-castling, castling lang din. At nag-bishop E3, hinamon ng bishop. Tinanggap ni Meow Meow. At ayun, mga kamatsas, pagtanggap ay novelty. Ayun, novelty. Kasi ang old line po ay Queen E7, B6 at Rook E8. Pero nag-novelty, Knight C5 at nag-Knight H4. Ayan ang teknika niyan. No? Pupunta sa F5, mga unti-unting linkis ng atake. Nag-G6, sinuporta ng F5 para di makalundag. Bumalik ulit. At nag-Knight to E6, Control D4 and F4. At nag-King H1, B6. Ba? Kumukunat yata si Meow Meow. Ang kunat. Grabe yun. Para protection sa D5. B3. Rook A7. Yan. Pero ang ganda ng mga kunat niya. May dungaw pa rin ng potential attack. May nakikita akong mga atake na gagawin. F4, inunahan na po ni GM dahil nakita niya baka mag-Rook G7, F5, inunahan na ng F4, kinapture, capture, takes, at nag-Queen to D4, tiniret ang Knight, nag-Queen G1, and nag-Bishop E6, time to develop, Rook F1 patong, and nag-B5, ayun. Na-realize po dito ni Meow Meow na hindi naman dapat ilagay yung tore para talagang sobrang suporta dun sa F6 dahil may Queen at may tore. At itong tore na to ay pinepreserba niya rin. No? Gusto niyang umatake sa queen side. At nag-Queen F2, tiniripli na po ang atake. Pero yun na, time para depensahan na. At nag-Queen G3. Magna-Knight F5, mga lundag na ganun ba? Queen E5, Knight F5, sinugod pa rin. At mayroon pong binabalak na Knight H6 check. Doon to Bolen. Umiwas kagad si Meow Meow at bumalik. King G7, H4, H5 bantret, capture, and the Rook B4. Ayan na. Time na para counter attack naman sa queen side. Knight G4, bumalik, capture lang, capture, and Rook F7 para walang mga check-check, makagulo-gulo pasok. Nag-Rook F5, talagang hindi nagpapahuli sa eksena si GM. Hindi nagpapahuli. Yun, teka muna mga kamatsas. Bakit kaya hindi kinapture yung pawn sa A4? Mag-E5. Ay, oo nga. Todas. 10 bits. Oo, may bitin pala, no? Okay. Pero equal pa rin naman kung makikita yung Rook A1. Equal pa rin. Capture, lalabas 2 rooks versus queen. Pero ayaw ng ganong line So, ginawa, nag-Queen E5 si Meow Meow para malinis, walang gulo-gulo. Rook F5, yun nga lang, walang katigil-tigil itong si GM. Diyan ka uli, dito uli ako. At nag-Queen C3, threat na, lumipat na. Okay? And nag-Queen G3. Naku, teka, todas ka ngayon, GM. Na bad move ka. Dapat daw ang tira is H5 na Yan na pala, no? At siguro nape-pressure si GM. Baka mamaya capturean siya sa C2. May H6 Hindi pwede yan. Pag kumapture, may Rook takes F6, dire-diretso. Katakot yan. Lalabas yung Queen at Tore na misplay sa queen side. Diba? Delikado yan. Kaya, ang ginawa dito ay nag-Queen G3. Balik tayo. Yun nga lang, nag-Rook takes A4 dito si Meow Meow. Meron po siyang na-miss na magandang tira. Pag-guess ko sa inyo yung na-miss ni Meow Meow, mga kamatsas. Sa ilang sandali lang, ano kaya yon? Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito na-miss Congrats sa mga nakakita. Rook takes A4 pala Yan lang pala, tagpasin lang pala. Hindi pwedeng kumapture kasi nakapin. Tapos sa continuation ng computer is to play King H2 para may suporta na. Then saka pa lang kakapture sa A4. Black is winning. Grabe, sayang. Dito, naku, ganda na ng position ni Meow Meow. Pero, ang kinapture ay yung pawn. Nag-E5. Nakagulo-gulo tuloy. Ayun. Nakagulo-gulo. Rook A1. Wala na. Obliga na si Meow Meow na bawasan na. Kasi delikado na Kinapture. Rook takes F6. So pag kinapture po kasi, kakapture lang ng queen yan, hindi makakagalaw, nakapin Ganda ng Rook A1 din Pero may Queen C7 check. King H6.
Queen F4 check, at nag-King G7, Queen C7 check. Yun lang, nanggulang na si GM. Ayaw niya pong isabay na tipong capture yan. Meron kasing bawas muna, takes, and then sakto lang. And black is still winning. Kasi po may outside pass pawn yan eh. O, delikading pa yung pawn sa H4. Yan. Pero, magulang talagang alam na alam. Check. At maswerteng nakaligtas dito si GM. Sayang, natabla po ang game nila. Sayang kain rating uli sa At ito po ang kanilang standing after round number 10 sa Challenger section.